2,241. Ang babaeng nakaitim. Tay, nabalitaan ko na ang matanda mo ay kinidnap. Masiglang tanong ni Hitian niya. Sa susunod huwag ka nang magulo ng ganito. Mahina ang boses ni Bai Keqing, halatang may labis na pagkadismaya. Wala akong ginugulo. Walang magawa si Hitian niya. Akala ko tumatawag ka para alalahanin ang aking pinsala. Tigilan mo na ang pagpapanggap na mahina. Ito ay nawala. Hindi masyadong maganda ang tono ni Bai Keqing. Dapat mong malaman kung ano ang nangyari ngayon. Tumawa si Hitian niya. Tay, hindi ka masyado naniniwala sa anak mo. Sarili mong anak ako, kaya mo pa bang agawin? Malamig na sinabi ni Bai Keqing. Ano ang hindi mo magagawa? Kaya ako ang imaheng ito sa iyong puso. Hindi pinansin ni Hitian niya ang sinabi ng kanyang ama, at nakangiting nagtanong, Tay, hindi ka naman sinaktan ng mga iyon, di ba? Si Bai Keqing ay mukhang namumula sa buong telepono. Sa simula pa lang ng pangyayaring ito, napagtanto niya na 80% ng oras na ito ay ang kanyang anak. Ang katotohanan ng bagay ay naging gayon. Nagalit talaga si Bai Keqing. Sa hinaharap, hindi ko na kailangan ang intervention mo, maintindihan mo. Itay, ginawa ko ito dahil sa mabuting intensyon. Sinabi ni Hitian niya. Kung magtagumpay ka, hindi ka ba mag-iipon ng maraming bagay? Wala akong pakialam na manalo sa ganitong paraan. Direktang sinabi ni Bai Keqing. Mas gugustuhin kong hindi magkaroon ng ganoong tagumpay. Tatay, sa totoo lang, hinahangaan kita. Puminto sandali si Hitian niya. Nagbago lang ang mga panahon, at maraming bagay ang nagbago. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Malamig na sabi ni Bai Ke. Napakasimple lang ng gusto kong i-express. Sinabi ni Hitian niya. Itay, hindi mo ito magagawa sa ganitong paraan. Hindi alam ng pamilya Bai kung gaano katagal nila ito kayang dalhin. At wala pa ring balita mula sa iyong panig. Kung magpapatuloy ito, magiging seryoso ito para sa amin, ubusin. I don't think it's consumption. Sabi ni Bai Keqing. Oh, tatay, bakit ang tigas ng ulo mo? Habang tumatanda ka, mas nagiging matigas ang ulo mo, di ba? Ang pagganap ni Hitian niya sa oras na ito ay mas grounded kaysa karaniwan. Kinusot-kusot ng bodyguard na nakatayo sa may pintuan at hindi umaalis. Pakiramdam niya ay hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Bai Keqing sa malalim na boses. Basta hinahayaan mo akong tanggapin ang buong responsibilidad para sa bagay na ito, ipinapangako kong ipapadala pa kita sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Hitian niya ng may kumpiyansa. Malamang na mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Sabi ko, huwag kang makialam sa negosyo ko. Malamig na sabi ni Bai Keqing, mas mabuting alagaan mo ang emosyon ng iyong lolo. Ang iyong kamakailang pagganap ay maaaring medyo nagpalamig sa kanya. Walang malamig na puso si lolo. Tuwang-tuwa ang kanyang matanda. Iniba niya ang usapan ni tiyan niya. Gayun din, sumasang-ayon din si lolo sa aking pananaw. Pumayag ang lolo mo. Mukhang nagulat si Bai Keqing sa sagot nito. Itay, ikaw ang aking biolohikal na ama, paano kita masasaktan? Walang magawang sinabi ni tiyan niya. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, okay? Tiyak na bibigyan kita ng isang kasiyasyang resulta. Ayaw gumana. Napakaseryoso ng boses ni Bai Keqing. Hindi ako susuko sa bagay na ito. Kung ganoon ay ibahin natin ang usapan. Umiling si tiyan niya. Ano pa bang gusto mong sabihin? By the way, Dad. Alam mo ba ang sunog na sumiklab sa Chapter 4 Children's Welfare Institute sa Ninghay mahigit 20 taon na ang nakalilipas? Tumawa si Hitian niya at parang napakagandang mood. Kahit na nasugatan siya buong katawan, hindi ito nakakaapekto sa kanyang estado. Natigilan ang ekspresyon ni Bai Keqing. Kilala mo ba kung sino ang gumawa nito? Hindi kaagad sumagot si Hitian niya, sa halip ay nagtanong. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Medyo nagmamadali ang boses ni Bai Keqing. Mayroon ka bang balita tungkol dito? Ako, bahagyang ngumiti si tiyan niya. Hindi ko talaga alam. Gayunpaman, naunawaan ni Bai Keqing na mula nang sabihin iyon ng kanyang anak, tiyak na may alam siya. Ito ay isang misteryo na hindi nalutas sa loob ng 20 taon. Gustong makita ito ni Bai Keqing ano ang huling resulta. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanya ni Hitian niya, sinabi lamang. Tay, dapat kang magpahinga ng maaga.
Nang matapos siyang magsalita ay ibinabanan niya ang telepono. Sa pagtingin sa dalawang bodyguard na nakatitig sa kanya, si hitian niya ay ngumisi ng 2 beses. Bakit? Nagulat kayo? Hindi. Nahihiyang sabi agad ng dalawa. Actually, hindi masyadong competent ang tatay ko. Siya tiyan niya ay may matinding pagnanais na makipag-chat ngayon. Ako ay nasaktan ng ganito. Tumawag siya at sinumbat pa rin ako ng marahas. Talagang medyo sobra. Wala ni isa sa 2 bodyguard ang nangahas na sagutin ang mga ganoong pahayag. Master, magpahinga ka ng maaga. Iniba ng bodyguard ang usapan, at saka magalang na umatras. Siya tiyan niya ay nakahiga sa hospital bed, biglang nanlamig ang mga mata. Lumabas ka, kilala kita matagal na, sinabi niya. Sa oras na ito, gumalaw ang kurtina, at isang payat na itim na figure ang lumabas mula sa likod ng kurtina. Hindi ko inaasahan na hahanapin mo ako. Boses iyon ng babae. Siya ay may napakalakas na figure, nakasuot ng itim at lila na pampites, ngunit ang kanyang mukha ay natatakpan din ng isang itim na maskara, kaya mahirap makita ang kanyang hitsura. Kailangan mong dumating ng 10 minuto, tama. Humisi si hitian niya. Isang beses lang akong bumangon at pumunta sa banyo sa panahong ito. Dapat nagtago ka sa likod ng kurtina noong mga oras na iyon. Hindi itinanggi ng babae. Makapangyarihan ka kaysa inaakala ko. Talaga, umaasa ako. Walang pakialam na sumagot si hitian niya. Talagang nabigo ang iyong misyon. Lubos akong malungkot. Gusto lang kitang makausap tungkol sa isyong ito. May bahid din ng panlalamig sa boses ng babae. Hindi mo sinabi sa akin, ang Diyos ng araw na si Apollo ay nasa eksena. Ito ay isang aksidente. Diretso ang tingin ni hitian niya sa babae. Bagamat hindi niya makita ang mga mata nito sa pamamagitan ng itim na maskara, ngunit patuloy pa rin siyang tinitingnan ni hitian niya. Kapag nasa misyon ka, maaari mong makilala ang sinuman, sa pagkakataong ito ay makilala mo si Apollo, pagkatapos baka sa susunod na magkita kayo ni Zeus, naiintindihan mo ba? Hindi ako nakumbinsi nitong dahilan, malamig na sabi ng babae. Pero iyan ang totoo, hindi man lang sumuko si tiyan niya. Ganito ang buhay, kung hindi ka maniniwala, parang pagnanakaw ng kampana. Galing ako sa Amerika, hindi para uminom ng chicken soup kasama ka. Malamig na sinabi ng babae. Nagdusa kami ng mabibigat na casualty sa pagkakataong ito, at 3 tao ang naaresto. Nalulungkot akong marinig ang balitang ito, ngunit hindi ako nababahala na ang mga naaresto ay makapagsasabi sa akin. Tinaas niya ang mukha ni tiyan niya at ngumiti. You need to compensate us, sabi ng babaeng nakaitim. Habang nagsasalita siya. Inalog-alog niya ang kanyang braso, at lumitaw ang 2 manipis at mahabang itim na talim sa pagitan ng 2 cuffs, na tila mga kutsilyo at espada. Puno ng panginginig ang puso ko. Nabayaran ko na ang buong halaga. Tihitiyan niya ay hindi nag-aalala na ang kabilang partido ay kumilos, at ang kanyang ekspresyon ay sarkastiko. Sa aking palagay, ang iyong pagkamatay at pinsala ay walang kinalaman sa akin. Nagalit ang babae nang marinig ang mga salitang. Ngunit sinabi mo sa amin kanina na walang panganib sa misyon na ito, paano ko nalaman na makikilala ko ang Diyos ng araw na si Apollo? Delikado ang lahat ng gawain. Bakit hindi mo ako kinausap noong kinuha mo ang aking mataas na komisyon? Tumawa si hitian niya at sinabing. Ang sarap magbilang ng pera noon, pero ang perang ibinigay ko sa iyo ay sapat na para bilhin ang 12-dosenang buhay ng iyong mga lalaki. Tinabi mo ba yon? Galit din ang babae, at biglang inihagis ang itim na talim sa kanyang kamay, at ang talim ay lumipad palabas at dumiretso sa dingding sa likod ng kama ng ospital. At malayo ang talim sa gilid ng mukha ni hitian niya, pero 10 sentimetro lang ang layo. 10 sentimetro. Medyo nabugbog ng malakas na hangin ang buhok ni hitian niya, ngunit hindi niya kinusat ang kanyang mga mata at ngumisi ng 2 beses. Bantaan mo ako sa ganitong paraan. Kung hindi ka manganggako na magbabayad ng higit pa, ididikit ko sa lalamunan mo ang isa sa natitirang talon ko. Tara, huwag ka nang magulo. Hindi napigilan ni hitian niya na maglabas ng masamang wika. Halatang hindi ka nangangahas na managot sa iyong kabiguan, natatakot na sisihin ka ng iyong amo, di ba? Ngayon kasalanan ko, may kakayahan akong pumunta kay Apollo para maghaiganti. Napatigil sa pagsasalita ang babaeng nakaitim. Kung gusto mong magdagdag ng pera, baka hindi rin pumayag ang amo mo.
Ito ay masyadong discreditable. Humisi si hitian niya. At maaaring mawala ang aking malaking kliyente. Natahimik sandali ang babaeng nakaitim na hindi nagsasalita. Maaari kang umalis kung wala kang sasabihin. Sinabi ni hitian niya. Maggagabi na, matutulog na ako, nandito ka, hindi ako makatulog. Ang pangungusap na ito ay masasabing totoo walang mukha. Ngunit ang babaeng nakaitim ay hindi kaagad umalis, ngunit sinabi kay hitian niya. Pagkatapos gumaling ang iyong pinsala, pumunta sa Estados Unidos, gusto ka ng amo na makita. Wala namang masyadong malaki. Sumasang-ayon ako. Itinaas ni hitian niya ang kanyang ulo at ngumiti. Gayunpaman, tingnan mo ang aking pinsala, hindi mo ito maiisip sa loob ng 3 o 5 buwan. Boss, hindi kanya kayang hintayin ng ganyan. Matagal na panahon. Sabi ulit ng babaeng nakaitim. Hindi ko siya tinatanggihan, hindi ko talaga kayang lumayo. Itinaas ni hitian niya ang kanyang braso. Halos basura ako ngayon. Haha, sige. Ang babaeng nakaitim ay hindi inaasahang tumigil sa pagsasalita, ngunit lumakad papunta sa gilid ng kama, hinaila pababa ang itim na talim na malalim na nakasuksok sa dingding, at sinabing, dahil ikaw ay isang paylay, ako ay maghihiganti habang hindi ka makagalaw ngayon. Biglang nanlamig ang mukha ni hitian niya. Huwag kang magulo. Kailan ba ako nagkagulo? Casual lang ako. 2 beses na tumikim ang babae, at ang talim sa kanyang kamay ay sumayaw na may 2 itim na sinag ng liwanag. Magsipilyo. Ang talim ay patuloy na tumatama sa katawan ni hitian niya. Gayunpaman, hindi nito nasaktan si hitian niya, ngunit ginawa ang hospital gown at mga bendahe sa kanyang katawan sa hindi mabilang na mga piraso. Ang sitwasyong ito ay higit pa sa hitian niya. Ang mga hula ni tiyan niya ay labis siyang napahiya at nagalit. Nagsimulang tumawa ng mayabang ang babaeng nakaitim. Dahil, si hitian niya, na napakatigas pa rin ngayon, ay hindi na nabitin. Kabanata 2242. Ang pinakamalaking feature ay passive. Ngayon, ikaw ay nasa aking awa. Inilagay ng babae ang itim na talim sa leeg ni hitian niya, at walang tigil ang pagmamalaki sa kanyang pagtawa. Tama. Medyo mataas ang katayuan ni hitian niya. At siya ay lubos na pinahahalagahan ng amo, ngunit ang babaeng nakaitim na ito ay talagang hindi makayanan ang uri ng ugali na kinakausap niya sa kanyang sarili. Bilang karagdagan, ang operasyong ito ay dapat na walang panganib, ngunit sa huli ay halos nabura ito. Napakahirap para sa mga babaeng nakaitim na bumalik sa negosyo. Talagang tinanggihan niya ito. So, nakakahiya talaga yung babaeng nakaitim na sobrang hiyang gumawa nito. Sa tiyan niya, isang taong nagel iligtas sa mukha, ay nakahiga sa kama na hubot-hubad sa oras na ito. Para sa kanya, isa itong malaking insulto. Magiging hindi tumpak na ilarawan siya bilang hubad, sa halip, ang kanyang braso ay nakaplaster pa rin. Namula ang mukha ni hitian niya. Melissa, alam mo ba ang ginagawa mo? Sa tiyan niya halos umungol. Iniinsulto mo ako. Oo, sinisiraan kita. Sinong nagtulak sa'yo kanina? Sinabi ng babaeng nakaitim, mas mabuting huwag kang mga tuwiran sa amin ng mga babae, dahil ang mga babae ay hindi makatwiran. Nag-aapoy ang mga mata ni hitian niya matapos itong marinig. Ngunit ang matalim na itim na talim sa kamay ng isa ay nasa kanyang leeg pa rin. Hindi siya makapaniwala na wala ngayon ang baliw na babaeng nasa harapan niya. Ginawa niya. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa amo mo kapag ginawa mo ito? Malamig na sabi ni tiyan niya, hindi ka ba natatakot na may video sa kwarto ko? Kahit sabihin mo sa boss namin, walang magiging problema, dahil mas pinahahalagahan ako ng boss namin. Sinabi ni Mir Isa. Ako ang unang master ng kanyang kabanata, nakalimutan mo na ba? Sa pagsasalita. Itong si Mir Isa ay naglakad papunta sa gilid ni hitian niya at nakangiting sinabi. Palagi kang mukhang malamig kapag weekdays, pero hindi ko inaasahan na nakahubad ka ngayon, pero ang cute mo pala. Well, medyo cute. Walang lalaking gustong gamitin ng iba ang salitang, cute, para ilarawan ang kanyang sarili. Halos mag-alab ang mga mata ni hitian niya. Melissa, bibigyan kita ng pagkakataon, kung susuko ka ngayon, maaari ka pa ring ganap na umatras, kung hindi, magiging miserable ang iyong wakas. Natakot ako. Nakayuko ang mga paa ni Melissa at naupo sa hita ni hitian niya.
Alam mo bang konting puwersa pa sa kamay ko, baka patay ka na. Inilapit ni Melissa ang kanyang mukha, halos hawakan ang ilong ni hitian niya. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang material ng maskara ng babaeng ito. Kahit sa sobrang lapit ay hindi ko maaninag ang mukha niya. Naniniwala ako, pero ano? Pinaikit ni hitian niya ang kanyang mga mata. Hindi ka mangangahas, maliban sa hiyain ako, wala kang lakas ng loob na saktan ako. Talaga. Biglang nakipagkamay si Mirisa. Ang talim na orihinal na nakalagay sa lalamunan ni hitian niya ay biglang dumampi sa kanyang balat at napunta sa ibabang bahagi ng tiyan. Ito ay isang bagay na pinapahalagahan ng bawat tao. Biglang naging tense ang katawan ni hitian niya, at lumitaw ang mga goosebumps sa kanyang balat. Huwag mong sabihing hindi ako maglakas loob na hawakan ka, at huwag mo akong guluhin. Ngumiti si Mirisa ng mapanokso. Naiintindihan mo. Sa tingin ko ay napakaganda ng iyong figure. Malamig na sabi ni hitian niya. Oh, sa oras na ito, makakapag-react ka ba? Ibinaba ni Mirisa ang kanyang ulo at tumingin sa ibabang tiyan ni hitian niya. Mukhang hindi ko na magagamit. Cute, ang salitang para ilarawan ka. Naglabas ng malakas na malamig na liwanag ang mga mata ni hitian niya. Mirisa, alam mo bang naglalaro ka ng apoy? Wala akong pakialam kung naglalaro man ako ng apoy. Ang alam ko lang sa isang pitik ng talon ko ngayon, isa sa mga posisyon mo ay tuluyan ang magpapalam sa iyo. Ang dulo ng kutsilyo ni Melissa ay gumagala sa ibabang bahagi ng tiyan ni hitian niya. Sa oras na iyon, hindi mo ito mapupulot, hindi mo matatamasa ang kasiyahan ng isang lalaki sa iyong buhay, gusto mo ba? Ayoko. Ang lamig sa mukha ni hitian niya ay unti-unting nawala, ngunit sa halip ay sinabi niya ng nakangiti. Dahil, hindi mo magagawa ito. Saan galing ang tiwala mo? Pagkasabi nito ni Mirisa ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ano ang nangyayari? Pagkasabi nito, ilang segundo lang ay inikat niya ang kanyang mga talukap at nahimatay siya sa kama. Masyado ka pa ring malambing. Inilayo ni hitian niya ang kanyang kamay sa likod ng leeg ni Mirisa. At saka ibinuka ang palad. Sa loob ng palad niya, may tubo ng karayom. Tinusok nito ang epidermis ni Mirisa, ngunit ang likido sa loob ay nagpamanhid sa kanya ng husto. Walang kamalay-malay ang kamay ni hitian niya, maaaring nakaramdam ng kaunting kirot si Mirisa, ngunit hindi niya ito pinansin. Mula sa pag-alis ng karayom hanggang sa pagsulong ng anesthetic, tahimik na ginawa ni hitian niya ang lahat. Alam ng Diyos kung ilang taon na niyang sinasanay ang pamamaraang ito. Talagang napakalakas ng kakayahan ni Mirisa sa pakikipaglaban. Sinasabi pa nga na kung siya ay ganap na matanggal sa trabaho. Maihahambing siya sa pagkakaroon ng mga Diyos, ngunit ngayon ay tila kahit na ang pinakamakapangyarihang tao ay tumaob sa kanal. Naakit siya sa proporsyon ng katawan ni hitian niya, lumayo siya ng konti, pero muntik na niya itong mapatay nang lumayo siya. Hindi man lang naawa si hitian niya kay Xiang Xiyo, kaya inis na itinulak niya ito pababa ng kama. Malakas na nontog ang ulo ni Mirisa sa mga tile sa sahig, na nagdulot ng kalabog na tila kinurot ng puso. Anong idiot? Naiinis na sabi ni hitian niya, ngayon, gusto man niyang pumatay o laslas, makikinig lang sa kanya ang kabilang partido. Sa totoo lang, hindi naman masyadong mahina si Mirisa, kundi masyadong malakas si hitian niya at masyadong malupit ang isip niya. Kahit nakatabi niya si Surui, malaki ang posibilidad na ma-recruit siya. Mahusay ang mga kasanayan ni hitian niya. Ngunit wala siyang ganoong kalakas na martial arts na proteksyon sa katawan, ngunit hindi siya maaaring matakot sa isang master na antas ng Diyos, na talagang napakahirap gawin. Melissa, ang iyong sitwasyon ay masyadong maliit. Kung hindi, ito ay lubos na posible na maging isang epic na karakter. Ngayon, tila ang magandang talentong ito ay nasasayang sa walang kabuluhan. Bahagyang komento ni hitian niya. Kwalipikado siyang sabihin ito. Kung nilagay sa iba, hinati ni Mirisa ang tao sa 3 piraso gamit ang 2 kutsilyo. Tiningnan ni hitian niya ang mga piraso ng damit sa buong sahig, at walang magawang umiling, sa halip na maghanap ng damit na isusuot, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tumawag. Hoy, ang babaeng Tyrannosaurus sa ilalim ng iyong kamay ay pinunit lahat ng damit ko. Sabi ni tiyan niya. Sa kabilang panig ng karagatan. Sa isang high-end na apartment, ang araw ay pumasok sa bintana, isang lalaking naka-bathrobe ang nakaupo sa kama, may hawak na notebook at tumitingin sa mail, nakangiti niyang sinabi.
Pinasuot mo si Mir-ise. Wala akong interes sa babaeng Tyrannosaurus na ito. Pinaikit ni Hitiya niya ang kanyang mga mata. Bayaran ang aking mga damit. Siya, bakit gusto mo akong magbayad para sa pagkasira ng damit mo? Sabi nung lalaking naka-bathrobe. Dahil ikaw ang amo niya. Sinabi ni Hitiya niya, $1,000,000. Anong mga damit ang napakamahal? Ang kabilang dulo ng telepono ay tumawa, at tila nasa mabuting kalagayan, at hindi sinasadyang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Mir-isa. Nawawala ng pera. Siya, tiya niya ay masyadong tamad na magpaliwanag, at sinabi sa isang malakas na saloobin. $1,000,000 ang maikredito sa iyong account mamaya. Hindi man lang tinanong ng amo kung paano nabulok ang mga damit, pero nawalan lang siya ng pera. Kung sino man na nakakakilala sa kanya ang makakita ng eksenang ito ay hindi ka panipaniwala. Dahil sa amo nila, hindi sila sumuko kahit kanino. Paano nila iyuko ang kanilang mga ulo sa isang binata mula sa China sa oras na ito? Bahagyang ngumiti si tiyan niya. Mas matalino ka kaysa sa bobong Mir-isa na iyon. Hoy, mukhang nagbago ang ugali mo sa akin kamakailan, sabi nung lalaking naka-bathrobe. Kasi, magkaibigan tayo, di ba? Tumawa si tiyan niya. Business is business, huwag laging kaibigan. Tinabi ng lalaking naka-bathrobe. Ano ang susunod mong plano? Ay simple, casual na sinabi ni tiyan niya. Kumuha ng isang hakbang at tingnan ang isang hakbang. Mag-isang hakbang. Kumunat ang noo ng lalaking naka-bathrobe. Si Tsurugi ay tao rin, at marami rin siyang pagkukulang. Hanggat nakatitig ka sa kanya, malalantad sa mga mata mo ang mga kapintasan. Sabi ni tiyan niya. Hindi mo akalain na sasalakayin ka niya. Sumimangot ang lalaking bathrobe. Kung gayon, marami kang hindi alam tungkol kay Apollo. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Hitiya niya ang pangalang Apollo. Akala ko kilala ko na siya. Malamig na ngumiti ang lalaking naka-bathrobe. Napakalakas ng kanyang attack attribute. Mali, ang pinakamalaking ni Apollo ang katangian ay ang dalawang karakter, bahagyang nakataas ang mga labi ni Hitiya niya. Passive. Passive. Ngumiti ang lalaking naka-bathrobe. Sa mga tuntunin ng mga emosyon, siya ay talagang napaka-passive, ngunit sa ibang mga aspeto hindi iyon ang kaso. Hindi, si Apollo ay pasibo sa bawat aspeto, tulad ng sa emosyonal na aspeto. Pinasag ni Hitiya niya ang misteryo. Lahat ng kanyang inisyatiba ay dahil nasaktan siya ng iba. Too bad? Once na sumiklab ang apoy sa puso niya, hindi na niya kayang pigilan pa. So, anong ibig mong sabihin? Nag-aalalang tingin ang ipinakita ng lalaking naka-bathrobe. Hanggat hindi nag-aapoy ang apoy sa kanyang puso, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Masayang ngumiti si tiyan niya. Huwag mong sisikasan ang apoy na iyon. Nagtanong ang lalaki sa bathrobe. Kung gayon, paano ko kontrolin ang sukat na ito? Napakasimple nito. Ngumiti si Hitiya niya, hindi direktang sumagot siya, ngunit binago ang usapan. Ayon sa itineraryo, dapat ay nakilala mo na si Lin Aoshu ngayon, tama? Tinundan mo ako. Lie smile. Siya, napakahusay, sa loob ng maraming taon, ikaw ang naglakas loob na gawin ito sa kabanata. Alam ng sino mang nakakakilala sa kanya na kapag ang malaking Ginoo ay nagpakita ng ganitong uri ng ekspresyon, nangangahulugan ito na siya ay galit, at siya ay talagang galit. Hindi kita sinusundan. Sinabi ni Hitiya niya. Napansin ko lang kung nasaan si Lin Aoshu. Oh, ito ay kawili-wili, kaya pakinggan natin kung ano ang iyong iniisip. Ang galit sa lalaking naka-bathrobe ay unti-unting naglaho na nagpapakita ng pag-iisip. Chapter 2243. Lamang-lamang pa siya. Habang nakikipag-chat si Hitiya niya sa lalaki sa kabilang dulo ng telepono, si Tsurugi ay nakasakay sa taxi na nagbigay ng malaking kontribusyon sa isang coffee shop. Alam mo ba kung anong nangyari ngayong gabi? Sabi ni Tsurugi. Narinig ko. Umigop ng kape si Tsuyi. Pagkatapos niyang makatanggap ng tawag mula kay Tsurugi, agad siyang tumakbo palabas ng opisina. Napaka-estilo ng kafe na ito. Madalas pumunta dito si Tsuyi. Busy siya sa opisyal na negosyo kapag weekdays. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na marami sa mga desisyon ni Tsuyi ang nabuo sa silid na ito. Nangyari sa isang kafe. Sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tanong ni Tsurugi. Sino pa kaya ito? Ngumiti si Tsuyi, humigop muli ng kape, pagkatapos ay sumandal sa sofa at kinusat ang kanyang mga mata. Ang pangungusap na ito ay nagpahayag na ng pananaw ni Tsuyi.
Sa mata ng iba, imposibleng magsimula ang masalimuot na bagay na ito, ngunit sa pananaw ni Suyi, hindi ito mahirap. Sa kanilang edad, napakaraming ups and downs ang kanilang naranasan, at maraming bagay ang makikita sa isang sulyap. Pagod na pagod siya. Pagod na pagod. Sa posisyon na ito, hindi mabilang na mga bagay ang malapit nang mawala sa kanya. Dati, nagagawa ito ni Suyi ng madali, ngunit ngayon ay mahigpit na rin ang kanyang mga string. Naiinggit ka ba sa buhay ni Suwooji ngayon? Walang magandang nasabi si Surui nang banggitin niya si Suwooji. Ang taong ito ay laging nasa tabi ng lawa na nagkukunwaring dayuhan. Ang mga tao, iniisip ng iba na siya si Seiyan Yonyehe, ngunit sa katunayan ay sa tingin ko ay peke siya. Tinatayang sa oras na ito, si Suwaxian ay dapat bumahin muli. Iminulat ni Suyi ang kanyang mga mata at ngumiti. Masasabi lang na lahat ay may kanya-kanyang hangarin, hindi talaga ako kasing gwapo ng kuya. Hindi mo pa sinabi kung sino ang impyerno sa pagkakataong ito. Lumabas ito, sabi ni Surui. Nasa puso mo na ang sagot, kaya bakit hindi ka pumunta at tanungin ako? Tumawa si Suyi. Sa totoo lang, hindi ako kinakabahan gaya ng iniisip mo. Alam mo ba na alam mong sumiklab ang insidenteng ito, ano ang maaaring maging epekto nito sa iyo? Umiling si Surui. Kung sakaling alisin siya ni Baike. Hindi ganoong klaseng tao si Bai Laosan, kung hindi, paano kaya siya? Hanggang ngayon. Ngumiti si Suyi. Naniniwala pa rin ako sa kanya. Sa harap ng malalaking interes, maaaring makipagsapalaran ang sinuman, sabi ni Surui. Sa buong kabisera. Malamang na walang maraming tao na maglakas loob na makipagsapalaran tulad nito. Ngunit tiyak na hindi gagawin ni Bai Keqing. Ngumiti si Suyi at sinabing, sa totoo lang, kahit na hindi ka tumulong, ang pangatlong Bai ay malamang na hindi. Walang mangyayaring hindi inaasahan. Anong ibig mong sabihin? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung ganito, gusto ba nating sumama? Pagkatapos niyang magsalita, isinawsaw niya ang daliri niya sa tubig sa baso, saka nagsulat ng salita sa mesa. Ang salita ay pagbati. Matapos isulat ang mga salita, tumingin si Surui kay Suyi na may nagtatanong na mga mata, tumango ang huli, at pagkatapos ay dahan-dahang uminom ng kape sa tasa. Ang bida ay nakikita ang parehong bagay. Hindi nila kailangan ng factual basis, hindi nila kailangan ng clues, basta kaya nilang husgahan ang final result base sa karakter ng karakter. At ang resultang ito ay, sa isang malaking lawak, walang katapusan na malapit sa katotohanan. Ano ang gagawin mo? Tinabi ni Surui, gusto mo bang talunin si hitian niya? Sa ngayon, hanggat hindi siya nanggugulo, hindi ko siya tatantanan. Bahagyang ngumiti si Isoyi, magugulo nito ang mga henerasyon. Totoo, tama ang sinabi ni Suyi. Sa kabisera, kung tinuturuan ng matatanda ang nakababatang henerasyon, lulunurin sila ng laway. May hawak ka pa ring ganitong view. Ito ba ay konserbatibo o pasibo? Narinig ito ni Surui at galit na sinabi. Kahit gaano ka kapasive, hindi ka magiging pasibo. Mukhang hindi masyadong masama ang mood ni Isoyi. Ngunit, hitian niya ay naglalaro sa iyong ulo. Surui pouted. Sobrang lamang pa niya. Nagbigay si Isuyi ng isang ebalwasyon na tila napaka-condescending. Masyado ka bang malambing? Tihitian niya ay napakatalino na. At lahat ng uri ng pagsasabwatan at panlilinlang ay nasa kanyang mga kamay. Gayunpaman. Sa murang edad ang isang napakagandang tao sa henerasyon ay nahulog sa mga mata ni Suyi, at ito ay isang tatlong salita na pagsusuri lamang napakalambing. Umagalpak ng tawa si Surui, ngunit hindi niya alam na alam ni hitian niya itong will I vomit blood after the evaluation. Binigyan mo ako ng tiwala. Seryosong sabi ni Surui. Nakita ko, umiling si Isoyi. Gayunpaman, hindi mo ito basta-basta, napakaraming tao ang nakatingin sa iyo. Tinimulan ko na ang layout. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Hindi ako maaaring palaging maging pasibo. Talaga, estilo mo ang pagiging passive sa lahat ng oras. Ngumiti si Isuwuji at sinabing, ito ba ang iyong pagbabago? Hindi, maaari kang tumalon mula sa dingding bilang isang aso. Seryosong sabi ni Surui. Ngunit ang pangungusap na ito ay medyo napatawa si Suyi. Napansin mo ba ang bagay tungkol kay Ninghai? Tanong ulit ni Suyi. Ayon sa aking hula, hindi ito ginawa ni Ninghai noong panahong iyon ni hitian niya. Tinabi ni Isurui. Walang sino mang hanggal na maghukay ng butas at muntik ng ilibing ang sarili.
Tihitian niya ay puwersahang ibinangga sa ilog ng mock truck, at nakita ito ni Surui ng sarili niyang mga mata. Kung hindi lang nagligtas ang buhay ni Surui, kung gayon si Hitian niya ay nalunod na sana siya kaagad. Kahit na puno ng adventurous spirit ang karakter ni Hitian niya, talagang imposibleng gawin ito. Sino kaya ito? Idinagdag ni Surui. Nagugol ako ng labis na pagsisikap at sa wakas ay nakahanap ng isang pambihirang tagumpay, ngunit ang kadena ng ebidensya ay nasira muli, na naging dahilan upang ako ay walang magawa. Masyadong tuso ang kalaban. Ang karanasan ni Sui sa buhay ay naglaro sa oras na ito. Dahil walang katibayan na mahahanap, mayroon lamang isang paraan. Agad na kinuha ni Surui ang pag-uusap. Naiintindihan ko, kailangan mong umasa sa karanasan, tama ba? Ayon sa aking paghuhusga, inilublab din ni Sui ang kanyang mga daliri sa tubig at nagsulat ng isang salita sa mesa. Biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Sa tingin mo ba siya iyon? Hindi nagtagal pagkaalis ni Sui, isang kotse ang dahan-daang lumapit sa kalsada. Sa bintana ng kotse, nakita ni Surui ang batang babae na nakaupo sa taxi, at pagkatapos ay tumawa siya. Si Joanka ang dumating. Ngayon, nakasuot siya ng swimsuit, na paborito ng mga babae sa trabaho. Gayunpaman, sa may kakayahang damit na ito, isinusuot niya ang pakiramdam ng Jiangnan ink painting. Si Joanka ay may malakas na ugali ng tinta. Gaano man siya manamit, maaaring makilala ng mga tao sa isang sulyap na siya ay isang kagandahan mula sa Jiangnan Watertown. Nang makita si Surui, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi nakukuhang saya. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa sabik, ang karakter ni Joanka, nang ipahayag niya ang emosyong ito sa kanyang mukha, ay naging isang malabong ngiti. Bukas na tamis. Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at niyakap si Joanka sa kanyang mga bisig. Hinihimas ang pamilyar na hininga sa kanyang buhok, sinabi ni Surui, pakiramdam ko ay pamayat ka kamakailan. Paano mo mararamdaman ito? Hinawakan ni Joanka si Surui sa kanyang backhand, na nagparamdam sa kanya ng matinding seguridad. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niya kung ano talaga ang gustong ipahiwatig ni Surui, at ang kanyang magandang mukha ay biglang namula. Umalis mula sa mga braso ni Surui, si Joanka ay likas na tumingin sa kanyang dibdib at sinabing, hindi ako payat. Tumawa si Surui. Gabi na, pupunta ba tayo sa Burton Hotel? Namumula na tanong ni Joanka. Okay. Sinabi ni Surui. Nagstay ka ba kamakailan sa isang hotel? Hinailan ni Joanka si Surui papasok sa kotse. Mahusay na pinaandar ang sasakyan. At sinabing, napaka-convenient na manirahan sa isang hotel, bumaba ka na lang kapag bumaba ka na sa trabaho, umakyat ka sa itaas kapag bumaba ka sa trabaho, iligtas ang siksikan. Capital Metro. Ngumiti ng pilit si Surui, alam niyang malaki talaga ang ibinayad sa kanya ng babaeng ito. Noong nasa bikang ka, finances ang focus mo. Pero ngayon nag-shift na ang trabaho sa total management. Kaya mo bang mag-adapt? Medyo nag-aalala si Surui na si Joanka ay magiging matigas ang ulo at hindi magsasabi ng anuman tungkol sa pagkawala. Fortunately. In fact, now I have found that overall management is not that difficult. Noong nasa bikang ako, I was financially responsible. Medyo sobra na talaga ang pressure. Tinupi ni Joanka ang kanyang buhok. Ang Burton Hotel ay hindi magsasangkot ng napakaraming operasyon ng kapital, kaya't mas madali kong ihahambing. Ayos lang. Tumango si Surui, biglang may naalala, at nagmamadaling nagtanong. Sa panahong ito, hindi ka pinahiya ng bastard na si Suwaxian, tama ba? Paano na? Biglang namula ang magandang mukha ni Joanka, at hindi niya maiwasang isipin ang heirloom na ibinigay sa kanya ng pamilyang Su. Tuwang-tuwa siya sa pagkilala ng mga tao. Pero hindi, ilang beses na akong pinuntahan ng kapatid ko para mag-dinner, sabi ulit ni Joanka. Ate, agad na nag-react si Surui, at ito si Su Tianqing. Tiyak na binabastos ka na naman niya, tama ba? Hindi siya babaeng hooligan. Tumawa si Joanne, ngunit nang maisip niya iyon, bigla niyang naramdaman na tila tama ang sinabi ni Surui. Siya ang pinakabastos sa mundo. Galit na sabi ni Surui. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sa wakas ay nagtanong si Joanka. Nakita mo na ba ang Ausyo kamakailan? Mahinahong sumagot si Surui. Hindi pa, dahil pumunta siya sa Estados Unidos.
Narinig ko, sabi ni Joanka, malaki ang ginastos ni Bikang sa United States. Puhunan na naman ba ito? Napapikit ng mata si Surui. Narinig niyang sinabi ni Guro Leo na si Lin Aosho ay naglipat ng malaking halaga ng pondo ng Bikang sa ibang bansa at nag-invest ng maraming asset sa ibang bansa. Ngunit hindi niya inaasahan na magpapatuloy ang sitwasyong ito. Aosho, anong ginagawa mo? Napabuntong hininga si Surui sa kanyang puso. Malinaw. Si Lin Aosho ay gumagamit ng kanyang sariling pera upang bigyang daan ang Surui. At marahil isang araw sa hinaharap, ang pera na itinapon ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahan at kamangha-manghang enerhiya. Kailan ka aalis sa kabisera sa pagkakataong ito? Tanong ni Joanka. Bukas, sagot ni Surui. Sobrang balisa, tila nagulat si Joanka, bahagyang lumabo ang kanyang mga mata. Para akong umiikot na tuktok, umiikot sa buong araw. Mapait na ngumiti si Surui. Kung hindi ko malulutas ang mga bagay na iyon, hinding-hindi tatahimak ang puso ko. Delikado bang lumabas sa oras na ito? Si Joanka ay labis na nag-aalala. Bigla niyang naramdaman na napakawalang kwenta niya. Tila wala nang matutulungan si Surui, at hindi man lang niya ito matulungang ibahagi ang kanyang damdamin. Dapat, ayaw ni Surui na magsinungaling kay Joanka, medyo delikado. At si Surui, na sanay makakita ng panganib, ay nagsabi na medyo mapanganib ito, at ang katotohanan ng bagay ay, napakadelikado. Kabanata 2244. Affair ni Ate Fairy. Napakadelikado ng linyang ito. Nang marinig ang sinabi ni Surui ng mga ganoong salita, hindi na nagsalita pa si Joanka habang nasa daan. Pagbalik niya sa hotel, tahimik niyang dinala si Surui sa kwarto, pagkatapos ay tumalikod at niyakap siya. Naunawaan ni Surui ang panloob na iniisip ni Joanka. Niyakap niya ito gamit ang kanyang backhand at mahinang sinabi. Bagaman ito ay medyo mapanganib, kung ito ay magiging maayos tulad ng iniisip, ang mga benepisyo ay tiyak na mas malaki. May maitutulong ba ako sa iyo? Sinabi ni Joanka, ito ay magpaparamdam sa akin na walang silbi. Ingatan mo ang iyong sarili, tulungan mo ako. Bahagyang ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata. Mag-ingat ka kamakailan, natatakot akong may gumawa sa iyo ng palihim. Itinaas ni Joanka ang kanyang ulo. Handa ako, hindi ako natatakot sa kanila. Ito ang buhay na hindi pa nararanasan ni Joanne, ngunit handa siyang harapin ang lahat. It was her choice at hinding-hindi niya ito pagsisisihan. Si Joanne ay isang matalinong babae. Alam niya ang mga panganib ng pagpili na manatili sa tabi ni Surui. Ngunit kung hindi niya kayang tiisin ang panganib na ito, paano siya magiging babae ni Surui? Ano pa ang ginagawa mo bilang manugang ng pamilya Su? Sa oras na ito, si Joanka ay walang katulad na matatag at determinado. Ngayong gabi, babantayan kita matulog. Sabi ni Joanka. Panoorin mo akong matulog. Mapaglarong kumurap si Surui. Ano ang iniisip mo? Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Bahagyang namula si Joanka. Gusto lang talaga niyang panoorin si Surui na natutulog. Kung kaya niya, buong buhay niya ay handa niyang titigan ang lalaking ito. Labis na nawala si Joanne kay Surui. At naiintindihan din niya ang sinabi ni Surui. Sa bibig ni Surui. Ang kaunting panganib ay halos katumbas ng isang napakadelikado, tulad ng hindi kilalang hinaharap, kaya ayaw itong harapin ni Joanne. Gayunpaman, dapat niyang igalang ang desisyon ni Surui at subukan ang kanyang makakaya na maging babae sa likod ni Surui. Maliligo muna ako. Napakapayat ng mukha ni Joanka, hindi niya kinaya ang direktang tingin ni Surui, kaya namula siya at umalis na nakayuko ang ulo. Hindi napigilan ni Surui ang panunokso sa kanya, sumigaw sa likod ni Joanka. Bakit hindi ka maghilamos sa kwarto ko? Nagmamadaling lumabas si Joanka, tila naguguluhan ang kanyang mga yapak. Ang maamong babaeng ito na si Jiangnan ay malapit ng madiskerel ni Surui. Matapos makilala si Surui, gumawa siya ng sunod-sunod na mga nakatutuwang bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa nakaraan. Ngumiti si Surui, at pagkatapos ay naligo ng komportable. Paglabas niya sa shower, nakaupo na si Joanka sa tabi ng kama. Nakasuot siya ng pambahay na pijama, ang bahagyang basang mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat, at ang kanyang maganda at makinis na figure ay kitang-kita ng mga fitted na pijama. Sa ilalim ng background ng liwanag.
Ang mga balikat ni Joanka ay sumasalamin sa isang gumagalaw na puti, at ang kanyang collarbone ay tumambad sa kanyang neckline, na nagpainit sa kanyang lalamunan at natuyo. Si Surui ay umubo ng 2 beses, hinawakan ang kanyang lalamunan, at sinabing, sa tingin ko kailangan kong uminom ng tubig. Kung sa usapin ng katawan o ugali. Si Joanka at ang mga salitang, sexy, ay wala sa parehong pahina. Ngunit ang kanyang hitsura sa oras na ito ay nagdudulot ng isang uri ng kabagsikan at tukso na hindi mailarawan sa mga salita. Ay walang katapusang pukawin ang pagnanais ng mga tao na manakop upang mapatay ang apoy sa kanyang puso. Nilagok ni Surui ang isang malaking bote ng tubig. Pagkatapos ay tumalikod, sinulyapan si Joanka, at nalaman na ang mga alon sa kanyang mga mata ay parang tubig, naramdaman ni Surui na parang siya. Para matuno sa mga mata ni Joanka. Ang malatubig na liwanag ay hindi malilimutan habang buhay. Ang isang sulyap ay 1,000 taon. Sa aking kama ka ba matutulog? Huminga ng malalim si Surui at inayos ang kakaibang emosyon sa kanyang puso. Kung sina Joanka at Surui ay natutulog sa iisang kama, malinaw kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iginiit ni Joanka ang kanyang orihinal na ideya. Hindi, gusto kong panoorin kang natutulog. At panoorin mo ito buong gabi. Tumigil si Surui sa pag-uusap. Kung makakapit ako, itinuro ni Joanka ang kama. Higa, tatakpan kita ng kubrekama. Nakahiga si Surui sa kama, bahagya si Joanka hinaplos niya ang mukha ni Surui, at sinabi sa mahinang boses, matulog ka na. Kami, mga gwapong lalaki at magagandang babae, nasa iisang kwarto, at wala kaming magawa, magkatitigan lang, puro wala na talaga. Ngumiti si Surui ng narcisis. Magpakabait ka, matulog ka na. Sabi ni Joanka. Ang salitang, mabuti, ay natural na ginamit niya. At ito ay puno ng layaw. Sa katunayan, kahit na si Surui ay nakikita ng maraming tao bilang isang mahusay na bayani, nararamdaman ni Joanka na si Surui ay madalas na parang isang malaking bata. Siya ay mapapagod, masasaktan, at mapapagod sa larangan ng digmaan. At kapag siya ay pagod, kailangan niya ng isang mapayapa at mainit na kanlungan. Hindi ko alam kung masyadong tahimik ang mga mata ni Joanka, o kung pagod na si Surui, ilang segundo lang pagkatapos niyang ipikit ang kanyang mga mata, bahagya siyang humilig. Pinagmasdan ni Joanka si Surui na nakatulog sa ganoong kaikling panahon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa, mahina niyang sinabi. Masyado kang pagod, dapat kang magpahinga. Pagkatapos magsalita, maingat niyang pinatay ang mga ilaw sa silid. 3:00 ng umaga, pinapanood pa rin ni Joanka ang Surui. Sa panahong ito, maliban sa isang paglalakbay sa banyo, halos kumurap siya, hindi. Malamlam na kumikinang ang kanyang mga mata sa madilim na silid. Hindi malayong lumipad ang iniisip ni Joanka, at kahit na pinapanood niya si Surui, halos wala siyang iniisip, gusto lang siyang tingnan ng tahimik. Gayunpaman, ang antok ay darating sa kalaunan. Sa 4:00 ng umaga, humikab si Joanka ng ilang beses na magkasunod, ngunit sa oras na ito, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bahagya siyang umakyat sa kama, itinaas ang kubrekama, at nakatulog sa tabi ni Surui. Ang dalawa ay pinaghiwalay ng 20 sentimetro. Bagamat hindi sila malapit na makipag-ugnayan kay Surui. Nasa iisang kama sila. Dahil dito, tumibok ang puso ni Joanka. Nawala ang antok sa isang iglap. Gayunpaman, mula sa anggulong ito ng view, ang profile ni Surui ay naobserbahan, at ang matalim at angular na anyo ay nagpatibok muli ng puso ni Joanka. Umiga siya sa braso at tinitigan ito ng mahigit 1 oras bago siya nakatulog. Sa madaling araw, bago imulat ni Surui ang kanyang mga mata, isang mahinang halimuyak ang lumabas sa kanyang ilong. Ito ang banggang natitira sa shampoo. Sa madaling araw, ang halimuyak na ito ang pinakamagandang alarm clock. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Joanka na natutulog sa tabi niya. Napakaganda ng kanyang mahahabang pilak mata at puting nyebeng pisngi. Hindi umimik si Surui, tahimik lang siyang tumingin sa babaeng Jiangnan sa tabi niya, katulad ng pagtingin niya sa kanya kagabi. Makalipas ang 2 oras, nagising si Joanka. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakilala niya ang mga mata ni Surui, at agad na namula ang kanyang magandang mukha. Nakatulog talaga ako. Medyo nahihiyang sabi ni Joanka.
Pakiramdam niya ay nahihiya siya ng husto kapag natutulog siya, at ayaw niyang makita ng taong gusto niya ang magulo niyang hitsura. Ngumiti si Surui at hindi umimik, ngunit marahang hinalikan si Joanka sa noo. Dahil sa halik na ito, agad na nanigas ang katawan ni Joanka, na para bang natulala. Tinitigan ng nalilitong tingin ni Joanka, tumawa si Surui. Ito ang regalong ibinigay ko sa iyo sa umaga. Kung ganoon, baka kailangan kitang bigyan ng regalo. Matapos sabihin ni Joanka ang mga salitang ito, ang kanyang magandang mukha ay agad na namula, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at lumipat patungo sa noo ni Surui. Sunod-sunod na halik, lahat sa noo. Napaka-inosente talaga ng dalawang ito. Ito ba ay isang stop and go? Tumawa si Surui. Ako. Napagtanto ni Joanka kung ano ang gagawin ni Surui. Ang USA sa kanyang dibdib ay kumakabog, at ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Bahagyang bumukas ang kanyang mapupulang labi, at ang pula na maislan pa sa umagang-umaga ay nanginginig ng marahan tulad ng mga bida na nakita niya sa mga romance drama same. Tisurui ang kanyang prinsipe, at darating ang prinsipe at hahalikan siya. Ito ay isang magandang umaga kung hindi para sa susunod na katok sa pinto. Hindi mapigilan ni Surui ang kanyang sarili. Si Joanka ay kaakit-akit, at ang mga lalaki ay mas energetic sa madaling araw, kaya biglang naramdaman ni Surui na ang kanyang index ng konsentrasyon sa oras na ito ay bumagsak. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nagmamadaling katok sa pinto ang tumunog. Ang magandang kapaligiran sa pagitan ng Surui at Joanka ay agad na nasira. Nakuha ng huli ang lakas ng loob, at biglang umatras. Sino ba itong bakla na ito, madaling araw na, at hindi niya pinapatulog ang sinuman? Kinagat ni Surui ang kanyang mga ngipin at sinabing, napakagatlabi siya sa salitang, matulog, masyadong nag-isip si Joanne, kaya lalong namula ang kanyang magandang mukha. At sa oras na ito, tumutunog pa rin ang katok sa pinto. Halatang balisa ang kumakatok sa pinto. Hindi rin napansin ni Surui na sa kanyang mobile phone, mayroon ng mahigit 100 missed calls, at higit pa sa 100 text messages. Buksan mo ang pinto at tingnan mo. Sabi ni Joanka na namumula ang mukha. Pagkatapos umalis sa estado ngayon, hindi na makakabalik si Joanne. Kailangan kong turuan ng magandang aral ang taong kumatok sa pinto. Iniangat ni Surui ang kobrekama at galit na naglakad papunta sa pinto. Tinakpan lang ng palad ang mata ng pusa, para walang makita si Surui. Biglang naging mapagmatsyag ang kanyang puso. Hindi kaya naghihintay ang kabilang partido na buksan niya ang pinto at pagkatapos ay maghukay ng malaking butas para tumalon siya. Padubog na binuksan ni Surui ang pinto, ngunit isang figure ang nawala sa kanyang sentro ng grabidad at biglang nahulog, nakahiga sa lupa at inilabas ang kanyang mga ngipin sa sakit. At napakabilis ng reaksyon ni Surui, at naapakan niya ito at natapakan ang cervical spine ng tao. Hanggat ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay may kaunting puwersa, ang tao ay mamamatay kaagad. Boss, ako na, mapait na sinabi ni Yanzu. Oh, masakit. Anong problema mo? Galit na binawi ni Surui ang kanyang paa. Boss, ang iyong kapatid na engkanto ay gumawa ng isang malaking tagumpay. Kung hindi, paano kita may istorbo sa umaga? Tinapo ni Yanzo ang kanyang leeg na may hitsura ng hinaing. Kabanata 2245. Kapatid ni Liyuran. Ang fairy sister na sinabi ni Yanzo ay isang tao lang, natural na si Liyuran. Ang babaeng tiyuhin na ito mula sa Zhongyang Mountain sa Sichuan, ay unang lumitaw sa kabisera at namangha ang lahat. Sa Black Boxing Arena noong panahong iyon, naisip ng lahat na sapat na si Li Zushan para makaakit ng atensyon, mortal na mundo. Alam ni Yanzu na ang kanyang amo ay may intensyon na manalo kay Li Yuran, at ito ay higit sa lahat ay hindi dahil sa hitsura ni Li Yuran, ngunit dahil sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang sobrang dalubhasa tulad ng isang engkanto sa kanyang tabi, na kayang patayin ang lahat sa loob ng ilang segundo gamit lamang ang kanyang mukha, ito ay talagang isang bagay na nagil iligtas sa mukha. Kaya ba iniistorbo mo ang tulog ko sa umaga? Galit na sabi ni Surui. Napatulala si Yanzo kay Surui. Boss, natutulog ka ba talaga? Buong gabing nanatili sa kwarto ang amo, at matutulog ka pa. Malinaw.
Sa isip ni Yanzu, may mga larawan na hindi bagay sa mga bata. Kung sasabihin niya sa kanya na walang nangyari kina Surui at Joanka, malamang na hindi siya maniniwala kung papatayin niya siya. Nasa hustong gulang na ang lahat, nagpapanggap na puro lalaki. Sa pagtingin sa mga mata ni Yanzu, alam na alam ni Surui kung ano ang iniisip ng lalaking ito, kaya sinipa niya ito ng galit. Boss, hinawakan ni Yanzu ang kanyang puwitan at tumabi. Pagkatapos ay sinabi, sa pagkakataong ito, hindi ako, kundi Liang, kung hindi ako nahanap ng taong ito nang nagmamadali at patuloy akong pinipilit na pumunta ako sa iyo, paano ko nakagawa ng isang nakakatakot na bagay? Mukhang alam mo rin na nakakatakot ang bagay na ito. Pinandilatan ni Surui si Yanzu, pagkatapos ay humarap ang koridor sa pasukan ay sumigaw. Nasaan si Liang? Lumabas ka, huwag magtago. Sa oras na ito, pumasok si Liang mula sa pintuan at sinabing, Master Su, kasalanan ko sa pagkakataong ito, ngunit kahapon lang, gumawa kami ng malaking tagumpay sa usapin ng Li Yuran, at nang malaman kong nasa kabisera ka. Hindi ako naglakas loob na magpabeya, dumating ako kaagad. May mga resulta ba? Hindi nakalimutan ni Surui ang tungkol kay Li Yuran, at patuloy pa rin siyang nagtatanong kina Liang at Yanzu. Si Li Yuran ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Li Zhengjing. Na nawala sa napakaraming tao maraming taon na ang nakalilipas noong siya ay teenager, at ngayon ay gustong hanapin muli ito ni Li Yuran, halos imposibleng maabot ang langit. Sabik na sabik si Surui na tumulong. Ngunit kung hindi ito magagawa ng kanyang network ng mga koneksyon, ang pagkakataon ni Li Yuran na mahanap ang kanyang kapatid sa buhay na ito ay malapit sa zero. Batay sa sosyal na karanasan ng dalawang diwata na ito, maswerte akong nakilala ko si Surui. Noong nakaraan, nakatira sila sa Zhongyang Mountain buong taon at hindi kumakain ng mga paputok ng tao. Ngunit ngayon kapag pumasok sila sa lipunan, tila ang mga engkanto ay nahulog sa isang malaking daibat, at ang kanilang nakaraang buhay ay ganap na dalawang mundo. Upang kumita ng pera para kumita. Kinailangan ni Li Zhuxian na pumunta sa black boxing ring para makipagkompetensya, at sa kahilingan ng dealer, nagsuot din siya ng mga sexing damit upang maakit ang atensyon ng mga manunood. Ito ay hindi maisip sa nakaraan. Sino ang kanyang kapatid? Sabi ni Surui. Sa sandaling ito, ang kanyang kalooban ay nasa sabik, ngunit bukod sa pagkasabik, mayroon din siyang mga halatang pag-aalala. Ito ay isang magandang bagay upang mahanap ang aking kapatid na lalaki. Si Li Yuran at ang kanyang apprentice ay maaari ding umasa sa kanya sa kabisera mula ngayon. Gayunpaman, lumipas ang mga dekada, at walang nakakaalam na nagbago ang kapatid ni Li Yuran. Ano kaya ito, kung siya ay magiging isang mapanlinlang na tao? Sinusubukang gamitin ang kagandahan ng master at apprentice ni Li Yuran upang makamit ang ilan sa kanyang mga layunin, kung gayon ang kapatid na ito ay maaaring hindi ito mahanap. Tuwang-tuwang sinabi ni Liang. Dapat hindi mo alam kung sino iyon, boss, tumaya tayo. Masyadong tamad si Surui na tumaya, sinulyapan niya si Liang. Liang apelyido mo, hindi ba? Nang marinig ito, halos mabulunan si Liang sa sarili niyang laway. Paano ako? Kung ako. Madyay gising akong tumatawa sa panaginip ko. Sinabi ni Liang. Nalaman namin sa pamamagitan ng pagsisiyasat na ang kapatid ni Li Yuran ay talagang nasa kabisera, at kilala ninyong lahat ang taong ito. Magkakilala ba kayong lahat? Ang pagkamausisa ni Surui ay nadagdagan ng walang katapusan ng mga salita ni Liang. Mabilis niyang pinag-isipan ang ilang mga sagot sa kanyang isipan at nalaman niyang lahat sila ay hindi mapagkakatiwalaan, kaya hinimok niya. Huwag kang magtampo, sabihin mo lang sa akin, sino ito? Nahanap ko na siya, pero hindi pa alam ng involved. Nakangiting yumuko si Liang at bumulong ng pangalan sa tainga ni Surui. Pupunta ako, paano siya? Nanlaki ang mga mata ni Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Inilihim pa rin namin ang balitang ito, kaya nagpunta ako dito lalo na si Master Su, mangyaring magpas siya. Ang pambobola ni Liang ay hindi malambot o matigas, ito ay napaka-komportable. Tere, bibigyan natin ng surpresa itong magkapatid ngayon. Pagkatapos magsalita ni Surui, tinitigan niya ang namumula na si Joanka para sa ilang mga salita, at pagkatapos ay lumabas ng silid. Si Liang ang personal na nagmaneho, bitbit sina Surui at yan sana pumunta ako sa ibang courtyard.
Sa may butas na dingding, may nakikita akong figurang nagsasanay ng martial arts sa looban. Napapanatili ni Changfeng ang kanyang pinakamataas na estado. At gumawa din siya ng mahusay na pagsisikap. Sa ngayon, wala siyang ipinakitang senyales ng pagtanggi. Napapikit si Izurui sa eksena at sinabing may emosyon. Karamihan sa mga tao ay nakikita lamang ang tanawin ng mga matagumpay na tao, ngunit ang pawis sa likod nila ay bihirang makita. Totoo rin ito kay Surui. Huwag mong tingnan ang lalaking ito na laging pumapatay ng quartet tuwing weekday at napakayabang at nangingibabaw. Ngunit hindi mo siya nakikitang nagsasanay sa mga galaw na ipinasa ni Sito Yuankong sa mahabang panahon bago ang bawat paliligo. Hindi ba siya nahulog sa lupa at ang kanyang mga buto ay malapit ng alaglag? Sa oras na ito, si Li Changfeng ay nakahiga sa lupa gamit ang dalawang kamay, at ang kanyang buong katawan ay nakabaliktad na posisyon. Hindi ko alam kung gaano katagal ng ganito. Hindi ba ito magiging cerebral congestion? Ang tanong ni Liang ay hindi propesyonal. Hindi agad inabala ni Surui si Li Changfeng, at hindi nag-abala na sagutin ang tanong ni Liang na nakasire sa utak, ngunit tahimik na nanunood. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang kumilos si Li Changfeng. Ay nalalayan niya ang lupa, umaasa lamang sa kanyang mga kamay, at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan. Sa una ay mabagal ang kanyang mga galaw, ngunit pagkatapos ng 2 lap sa bakuran, nagsimula siyang bumilis ng pantay-pantay, pabilis ng pabilis. Kahit na, sa huli, nagulat na sinabi ni Liang. Ito ay mas mabilis kaysa sa maaari kong tumakbo. Sa ganitong lakas ng itaas na katawan. Maaari itong mag-output ng explosive power habang isinasaalang-alang ang tibay. Sa sandaling simulan mo ang aktwal na labanan, ang kalamangan ay talagang napakahusay. Ang pares ng bakal na bisig na ito ni Li Changfeng ay maaari lamang magwala sa 8 kaparangan. Natukoy mo na ba na si Li Changfeng ay kapatid ni Li Yuran? Tanong ni Surui na may singkit na mga mata. Maliban na hindi siya nakakuha ng kanyang sariling pagkilala, ang iba pang aspeto ay inihambing. Tumawa si Liang. Tiyak na walang magiging problema. Tara na, pagkatapos ay pumunta at tanungin siya. Nakita ni Surui ang bilis ni Li Changfeng na unti-unting bumagal, kaya sumigaw siya. Mister, napakagaling ni Changfeng. Ito ay hindi isang magalang na salita. Surui ay palaging pinarangalan Li Changfeng ay, Mr. Changfeng, at hindi sigurado si Surui kung magagawa niya ang serye ng mga aksyon na ginawa ni Li Changfeng. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng mga armas upang suportahan ang katawan ay maaari pa ring mapanatili ang napakabilis na bilis ng paglalakbay. Na may mataas na mga kinakailangan sa koordinasyon ng mga buto at kalamnan ng buong katawan. Upang maging mas tumpak, ang mga galaw ni Li Changfeng ngayon ay isa ring uri ng katanji, tanging pagsasanay sa pagkontrol ng lakas. Sa pagtatapos ng pagsasanay sa martial arts, magkakaroon ng parehong layunin sa iba't ibang landas. Ang 7 paggalaw na minsang ipinasa ni Sito Yuankong kay Surui ay masasabing kulminasyon ng kanyang panghabang buhay na karanasan sa martial arts. At ang pinakamahalagang bahagi. Gayunpaman, ito ay ang Sito Yuankong lamang ang kanyang sariling pamamaraan. Maraming makapangyarihang tao sa arena, at lahat sila ay may kanya-kanyang karanasan at sikreto. Ang paraan na kasalukuyang ginagamit ni Li Changfeng ay buod din ng kanyang sarili. Ang mga taon at buwan ng patuloy na pagsasanay ay nagbigay daan sa kanya na kontrolin ang kanyang katawan sa isang nakakatakot na antas. Nagulat si Li Changfeng nang makita niya si Surui na papalapit. Master Su, bakit ka nandito? Ginoo Changfeng, sa palagay ko ay mayroon akong magandang balita tungkol sa iyo. Oo, sabi ni Surui. Kung talagang si Li Changfeng ang nakatatandang kapatid ni Li Yuran. Kung gayon wala na talagang mapupuntahan pagkatapos masira ang mga bakal na sapatos. At hindi ito mangangailangan ng pagsisikap para makuha ito. Si Liang ay gumugol ng labis na pagsisikap para lamang malaman na ang target na tao ay nasa ilalim ng kanyang ilong. Anong magandang balita? Pinunasan ni Li Changfeng ang pawis sa kanyang mukha gamit ang isang tuwalya. Kung tutuusin, ayon sa kanyang nakagawian, kalahati pa lang ang ehersisyo nitong umaga. Sa oras na ito, nagtanong si Liang. Mr. Changfeng, hindi ka katutubong ng kabisera, ngunit mula sa Sichuan, tama ba? Natigilan si Li Changfeng matapos marinig ito.
Tama, ang aking bayan ay talagang mula sa Sichuan, at dumating ako sa kabisera noong bata pa ako. Hindi alam ng marami ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Li Changfeng ay nasa kabisera ng mahabang panahon, at maraming tao ang likas na ituring siya bilang isang katutubong ng kabisera. Kaya naman, medyo nagulat siya, paano nalaman ni Surui ang tungkol dito. Tapos may pangalan ka bang tinawag? Tumigil sandali si Liang. Medyo kinakabahan din siya, dahil kung tatanungin ito ni Li Changfeng sa susunod kung tatanggihan nila ito, mawawala ng kabuluhan ang kanilang pangmatagalang pagsisikap. Bago ito masabi ni Liang, nagkusa si Li Changfeng na sabihin ito. Ginamit ni Zeng ang pangalan, Li Zhengjing. Li Zhengjing. Mabuti. Hindi napigilan ni Liang ang pagkayam ng kanyang mga kamao at umuungal ng malakas. Habang sinabi ni Li Changfeng ang sagot na ito, naramdaman ng malaking gang leader ng Qinglonggang na lahat ng pressure sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas. Ang dalawang tanong na ito ay pare-pareho, kaya ang error ay magiging napakaliit. Ang dagandong ni Liang ay nagulat kay Li Changfeng. Ligang, ano ang nangyayari sa iyo? Ito ay perpekto, ito ay perpekto. Hindi sinagot ni Liang ang tanong ni Li Changfeng, ngunit tuwang-tuwa siyang bumulong. Young Master Su, bakit ka pupunta dito ngayon? Si Li Changfeng, isang guro, ay medyo nalilito bilang isang monghe. Ginoo, Changfeng, sa tingin ko ay hiwalay ka na sa iyong pamilya sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Surui at sinabing, gusto mo bang hanapin sila?